Okay. Kung wala na ho, dito na po tayo sa ating message po. Ang tatalakayin po natin, ang ating home team, yung I Love My Church. No? Na kung saan, ang bibigyan po natin din po yung ating background text. Na kung saan makikita sa Ephesians chapter 5 verses 25 to 32. Ephesians chapter 5 verse 25 to 32. Yung mga nanonood sa inyong online, pakibuksan nyo inyong Bible. Huwag nyo ititiklopin yan. Doon ho tatakbo, doon ho ang pagbabatayan natin sa ating mensahe sa Ephesians chapter 5 verse 25 to 32. No, ang title ho ng message natin, Our Lord love our church. We must love our church as well. No, bago tayo mag-umpisa, sandali ho tayo manalangin. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na iyong ginawa sa bawat isa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pangangalaga. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagpapalakas. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong biyaya, pagpapala na sa gitna ng napakaraming pagsubok, problema, ay ikaw, Panginoon, ang nangunguna sa bawat isa amin. Panginoon, nawa ikaw magsalita, ikaw ang kumilos, ikaw ang makita, tigit sa lahat, ikaw ang maranasan. Gamitin mong tungtungan ang iyong lingkod. Sa pangalan ni Jesus, itong samot dalangin namin. Amen at Amen. Meron o tayong kasabihan na sinatawag na wala daw perpektong tao. Ibig sasabi nila na ang perpekto lang daw ay yung pangalang perpekto. Talaga namang wala. No? Ganon din po sa ating iglesia. Wala hong tinatawag na perpektong iglesia. Marami ho tayong makikitang kamalian. Marami tayong makikitang hindi tama sa bawat iglesia na ating nararanasan. At dito sa iglesyang ito ay meron tayong tinatawag na patuloy na pagbabago. Sa katunayan, sa ating mga nadidinig sa ibang iglesia, hindi ho rito, no? Nadidinig ko sa ibang mga members nila na sinasabi, ba't ganun ang ating church? No? Ba't ganyan ang ating church? Pwede namang walang aircon, pwede namang hindi magpa-tiles. No? Bakit gumagastos ng napakalaki? No? Maraming tinatawag na napupulaan yung mga iglesia. At hindi lang sa tinatawag na building, kundi sa bawat membro. Taas pa ng taas ng kamay. Hindi naman naliligo pag umaawit. Bakit ganon? Taas pa ng taas ng kamay, kumakanta, sintonado naman. O bakit ganon? Nag-worship lead, pero parang parehong kaliwa. Yung kanilang boses na nakikita, puro mga kamalian ng tinatawag na iglesia. Ito po yung bagay na isang katotohanan na makikita po natin na talaga namang walang perpektong iglesia. Ang bawat iglesia po ay mayroong tinatawag na kamalian, shortcoming, at ang bawat iglesia po ay nararamdaman ito at patuloy na gumagawa itong iglesyang ito. Ang nakakamangha po dito, ano man ang kamalian, ano man ang pagkukulang, ano man ang sitwasyon ng iglesia, doon sa ating teksto, makikita natin na mahal ng ating Panginoon yung ating iglesia. Ano man ang shortcomings nito, ano man ang pagkakamali nito, ano man ang nangyayari dito, mahal ng ating Panginoon ang ating iglesia. Sa katunayan, doon sa inyong text, ating pag-aaralan ngayong umaga ito, tinawag ng ating Panginoon ng iglesia na kanyang asawa, bride. Na minahal niya ito sa kabila ng tinatawag na kamalian. Dangat nga lang, meron tayong tinatawag na kultura na hindi makita yung kagandahan ng iglesia. Ito yung pag-aaralan namin sa church history, ang tawag dito yung Padre Damaso effect. Ang ibig sabihin na wala kang makikitang tama sa loob ng iglesia, puro mga kamalian. Bakit gano'n si pastor ang haba ng sermon? Bakit ganyan siya manamit? Bakit ganun siya magsalita? Bakit ganun nung nakikita ko sa loob ng iglesia na napakapangit, na walang makita kundi ang puro mga kamalian? Ito po yung minsan na kultura na nangyayari po sa bawat iglesia. At buti na lamang hindi ito nangyayari sa loob ng ating church. Nadagdagan peto ng tinatawag na online worship service na nagiging relax ang tao, nakakapag-worship, nakapadyama, na nandun lamang sila sa loob ng tahanan. Nakaramihan po. Kahapon lamang nagkaroon kami na tinatawag na pastor's meeting. O isang araw yata, pastors meeting sa Cavite, na
Dito hinihinga ng mga pastor yung kanilang nakikita sa loob ng church. No, ako'y tinanong, ikaw, anong masasabi mo sa church? Aba, ang masasabi ko sa church ay lahat kami malulusog. Lahat kami doon ay nagmamahalan at walang akong makitang pangit. Pero sa kanila, marami akong nadidinig na hinihinga nila yung kanilang sama ng loob at ito yung tinatawag na kinukontribute ng bawat miyembro nila. Ito po yung tinatawag na mahal ko ang ating Panginoon pero hindi ko makita kung paano ko mamahalin ang iglesia. Mahal ko ang aking Diyos pero paano ko mamahalin ang aking church kung ang nakikita ko ay puro kamalian. Marami pong mananampalataya na ganon. Mahalin mo ang Panginoon, pero forget the church. Mahalin mo ang ating Diyos, pero kalimutan mo ang iglesia. Marami po akong nakilala ng mga mananampalataya na mayroong ganong pananaw. Okay lang na hindi ako sumamba, okay lang na hindi ako gumawa ng mission trip, okay lang na hindi ako maglingkod sa ilalim ng iglesia, basta mahal ko ang ating Panginoon. Nagbabasa ako ng Bible, nagkakaroon ako ng sarili kong panalangin, pero wala ho siyang tinatawag na church affiliation. Wala siyang pinupuntahang church. At napakarami ko nga, kagaya na nabanggit ko kanina, napakarami ako nakilalang ganong iglesia na kung saan-saan ang kanilang paniniwala ay naiiba. Tandaan po natin, kagaya nabanggit ko kanina, o yung babasahin natin kanina, ang church po, ang tawag po doon ng ating Panginoon, yung kanyang asawa. The church is the bride of our Lord Jesus Christ. Kaya niya ito minahal. Kaya niya ito inibig. At dahil dito sa kanyang pagmamahal, sa gitna ng kamalian, sa gitna ng mga pangit na pangyayari, sa gitna ng nakikita ng tao patungkol sa church, mahal ito ng ating Panginoon. At pinakita ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal. Dahil ito yung kanyang tinuturing na asawa. I want you to see this one. Pag sinasabi po ng tao na, uy, ang galing mong makisama. Kunyari, kausap ko lalaki, ang galing mong makisama, ang bait-bait mo. Pero yung misis mo, bakit ganun? Chismosa. Kapag natinig niyo po yun, ano kaya ang mararamdaman mo? Galanti ka, magaling kang magsalita, pero yung misis mo, ano ang inyong mararamdaman? Same with our Lord Jesus Christ. He loved His church so much, kapag may nadidinig siyang hindi maganda, nasasaktan ng ating Panginoon. He loved His church so much, kapag may nakikita siyang hindi maganda, nasasaktan ng ating Panginoon. Hayaan niyo, basahin ko po yung ating teksto na pagbabatahin ngayong umagang ito. Ito po'y ginagamit doon sa mga nag-aasawa. Ito po'y ginagamit doon sa magpapakasal. Ito'y ginagamit kapag ikaw may asawa na, ito yung bilang paalala sa mag-aasawa. But what they don't know is that ginamit ito upang bigyan diin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa iglesia, particularly po, sasabihin ko na, dito sa High Praise Church. Tingnan po natin ito. Ephesians chapter 5, verse 25 to 32, ganito po ang sinasabi. Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to Himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife and loves himself. Sumunod po sa verse 29, ganito ang sinasabi. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are member of His body. For this reason, a man will leave his father. Tingnan nyo ito, pakinggan nyo ito, no? For this reason, a man will leave his father. Kayong mag-aasawa, okay lang ho kung kayong sasama sa inyong misis.
magiging Mrs. Kasi magiging scriptural ho yun. His father and mother, and be united to his wife, and the two will become one flesh. And this is profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Our Lord Jesus Christ loved his church so much that he gave his life. Mahal na mahal ng ating Panginoon yung iglesia na tinuturing niya na ito yung kanyang asawa. Sa salitang Grego po, ang iglesia po ay eklesias. Ang ibig pong sabihin, ito yung tinawag ng ating Panginoon upang magtipon-tipon. Ulitin ko po. Sa salitang Grego po, ang ibig pong sabihin ng iglesia, ikaw yung tinawag ng Panginoon, tayo yung tinawag ng Panginoon upang magtipon-tipon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung tinawag. This is the assembly of our God upang magtipon-tipon, sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. And this is the people na minahal ng ating Panginoon at mamahalin ng ating Panginoon. Tayo po yun, itong church na ito. At pinakita niya yung kanyang pagmahal, hindi lang sinabi. Ipinakita pa niya. Para sa ating may bahay, para sa ating mister, para sa ating misis. Kung sinasabi mong mahal mo yung asawa, pero hindi mo ginagawa, malaking question mark. Kung mahal mo yung mister, mahal mo yung misis, pero wala kang ginagawa, malaking question mark. Ipinakita ng ating Panginoon yung kanyang pagmamahal sa iglesia, sa atin po. Hindi niya ito sinabi lamang, kundi ipinakita pa niya. Paano ho? Tandaan po natin, yung pagmamahal ng ating Panginoon is in the form of verb, in action po. Hindi ito salita lamang. Ito ay in action. Anong ginawa ng ating Panginoon na makikita natin na pinakita niya yung kanyang pagmamahal? Anong sinasabi ng text? At pinakita niya yung kanyang pagmamahal dito. Unang-una, yung tinatawag na the sacrifice. Sakripisyo na kanyang ginawa upang ipakita yung kanyang pagmamahal. So verse 25, I want you to observe this one. Ang sabi doon, just as Christ loved the church and gave himself up for her. Isinuko niya, binigay niya yung kanyang sarili upang ipakita yung pagmamahal. Tignan niyo po, no? Ibinigay niya yung kanyang sarili upang ipakita yung kanyang pagmamahal. Hindi sinabi rito na kinuha ito ng church para ipakita yung kanyang pagmamahal. Hindi sinabi rito na hinatak siya ng church upang ipakita yung kanyang pagmamahal. Sinabi po rito ay binigay niya yung kanyang sarili. Willingly. Para ipadama, iparamdam yung pagmamahal sa bawat isa po sa atin. At babalikan ko po yung sinabi ko kanina. Ano man ang kamalian ng iglesia na parating nakikita ng tao, minamahal ito ng ating Panginoon. Ano man ang pagkukulang ng iglesia, ng bawat isa po sa atin, na parating nakikita ng tao, minamahal ito ng ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon mo sa iyong buhay na parang nagsisisi ka na, parang walang-wala ka na, dahil marami kang nadidinig na pangit at hindi maganda, minamahal ka pa rin ng ating Panginoon. Ito po yun. May mga pagkakataon po sa buhay natin na marami tayong nadidinig na hindi maganda. Marami tayong nakikita na pangit, nasasaktan tayo. At parang ayaw na nating magpatuloy sa buhay. But praise God, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. At ipinakita niya ito sa bawat isa po sa atin. Kaya nga sinabi sa Romans chapter 5 verse 6 to 8, ito. Sabi sa Romans chapter 5 verse 6 to 8, for while we were still weak, habang tayo ay mahina, at the right time, Christ died for the ungodly. Tayo yun. Mahina na parang ayaw na nating maniwala sa Diyos dahil sa dami nating nararamdaman, nakikita, Panginoon, nandiyan ka ba? Panginoon, iniwanan mo na ba ako? Panginoon, parang hindi kita nararamdaman. He died for us. For one will scarcely died for a righteous person. Though perhaps for a good person, one would dare even to die. But God shows His love for us
In that while we were still sinner, Christ died for us. Ang sinasabi rito, normal yun na merong magmahal sa'yo, merong mamatay sa'yo, kung mabait ka, kung okay ka. Pero ang Panginoon hindi. Kahit hindi ka okay, kahit makasalanan ka, kahit sinisisi mo ang sarili mo, kahit pangit ka sa paningin ng tao, mahal ka ng ating Panginoon. And all we need to do is just, Lord, forgive me. Because you've loved me so much. Even give me an unconditional love. Ano man ang sitwasyon ko, ano man ang kalagayan ko, ano man ang iniisip ko, mahal mo ko, Panginoon. May mga pagkakataon po sa buhay natin na gusto natin sumuko. May mga pagkakataon po sa buhay natin we want to slow down in our Christian life because of what we heard, because of what we see sa ating buhay po. And sometimes we feel so frustrated, so disappointed, discouraged. But I've got good news for you. Mahal po tayo na ating Panginoon. At pinapakita niya ito. Patuloy, sa katunayan namatay siya sa atin 2,000 years ago. So ano man ang madinig natin, ano man makita natin, ano man mayroon tayong kalagayan, ano man ang nangyayari sa atin, mahal tayo na ating Panginoon. Tayo po yun. Tayo yung asawa niya na minahal, inibig, inalagaan, at patuloy na pagpapalain. And He sacrificed this one sa bawat isa po sa atin. And since God loved us so much, He sacrificed Himself for us. Pag sinabing sacrifice, so He has given us His priority sa buhay niya po para ipakita yung pagmamahal. Now the question is, are we going to do the same to our church? Sa High Praise Church? Ay, walang nag-amen? Ano ba yan? Uwi na ako? Of course! Lord, you have loved me so much. Wala ka nakitang pangit sa akin. Minahal mo ako, Panginoon, kahit marami akong pagkakamali. I will do the same to my church. I will also love my church. In whatever situations, kahit may makita akong pangit, kahit may makita akong di maganda, because you love them so much, I will also love them. Lord, you have given plans for each one of us. Lord, in fact, you've given me blessings in this time of pandemic. I will do the same, Lord God, to my church. They will be my priority. I will serve them, O God, itong church na ito, because you have loved this church and you have sacrificed your love for this church. And I will do the same because you have loved the church. Ito po yun. Ito yung message na binibigay po sa atin ng ating Panginoon. That's why we love our church because our God, our Lord Jesus Christ, have loved us so much. And we must do the same. Hindi lang ako sa sacrifice. Yung tinatawag na sanctity o sanctify. Patuloy tayong nililinis ng ating Panginoon. Sapagkat sa ating mga kamalian, meron pa kang nadinig, sabi niya, ang church ay isang ospital na kung saan lahat tayo ay may sakit, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali, lahat tayo may karamdaman, and we have one healer. And that is our Lord Jesus Christ. Siya po yung nagpapagaling sa atin. That's why He continued to sanctify us. Patuloy niya tayong pinapatawad, patuloy niya tayong binabago, patuloy niya tayong tinatransform. Anong sabi sa verse 26 na ating nabasa? Tignan niyo po. Sa verse 26, ang sabi doon, to make her holy. Upang siya'y gawing banal. Alam niyo po, sa salitang Grego po, pag sinabing banal, hindi yung parang mabait. Hindi ganun. Sa salitang Grego po, pag sinabing banal, ikaw ay hiniwalay ng ating Panginoon. Iniligtas ka niya. Inalayo ka niya sa anumang kapahamakan kapanganiban. Pinalakas ka niya. Hindi ka niya isinama dito. Inihiwalay ka niya para malaman mo na mahal ka ng ating Panginoon. Ito po yung ibig sabihin ng holy. Cleansing her, habang ikaw hiniwalay, patuloy kang babaguhin ng ating Panginoon. Cleansing her by the washing with water through the word, sa pamagitan ng salita ng ating Diyos. And to present her to Himself as a radiant church.
Merong pinaghahanda sa atin na ating Panginoon. Karamihan po, nagsasabi na, ay, tsaka na ako magsisimba kapag wala na akong kasalanan. Ay, tsaka na ako mag-church kapag mabait na ako. Ay, tsaka na ako pupunta dyan kapag hindi, wala na akong bisyo. No. Kagaya na nabasa natin kanina, minahal tayo ng ating Panginoon kahit ikaw may bisyo, kahit ikaw chismosa, kahit ikaw sinungaling, kahit ikaw mapagmata. Ihihiwalay ka ng ating Panginoon upang patuloy tayong linisin ng ating Panginoon bilang iglesia. Kagaya ng definition sa atin kanina, tinawag tayong lahat upang magtipon-tipon sapagkat hiniwalay tayo ng ating Panginoon upang linisin at patuloy na linisin. This is what God is doing to each one of us. Sa bawat iglesia po, yes, we have some doubts. We have some pain. We have some difficulty. In fact, some of us are even struggling sa bawat sitwasyon ng kanyang buhay. Lord, I'm struggling right now sa aking nangyayari sa buhay ko. Hiniwalay ka ng ating Panginoon upang doon ka linisin. At anumang struggles mo, anuman ang pangyayari sa buhay mo, anuman ang nararamdaman mong sakit, patuloy itong pinagagaling ng ating Panginoon. And in fact, right now, each one of us as a church is a working progress ng ating Panginoon. Kung titignan mo yung sarili mo nung araw, bilang mananampalataya, ibang-iba na. Sapagkat lalo ka nagkaroon ng gutom sa pagsamba sa ating Panginoon. Sa Philippians chapter 1, verse 1 to 8, ganito ang sinasabi. Anong sabi doon? Sabay-sabay natin basahin. Being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Sabi mo sa taas. 1:6. I'm sorry. Thank you. Buti na lang dyan si Ate Beth. Magkamali ako dyan. Typographical error. Philippians chapter 1 verse 6. Hindi po 8. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, ano man ang nararamdaman mo, ano man ang iyong pananaw sa buhay, ano man ang iyong philosophy sa buhay, ano man ang iyong rationalizing sa buhay, binabago ito ng ating Panginoon. Iniiba niya sapagkat ikaw ay hiniwalay niya because you are the bride of our Lord Jesus Christ. The whole church is the bride of our Lord Jesus Christ. Hindi niya lang sinabi, hindi lang siya nag-sacrifice, kundi pinatransform niya. Iniiba niya. And this is what you call a working process sa bawat isa po sa atin. We are still on that process. Ang matindi nun, hindi tayo tinatantanan ng ating Panginoon because He wants to show His love for each one of us. Kahit natutulog ka, kahit may ano man ang ginagawa mo, God continue to work into your life. That sometimes, minsan-minsan, meron tayong tinatawag na destructive attitude. Lord, bakit ganito yung ugali ko? Parang hindi na nababago. Lord, bakit ganito yung pananaw ko? Parang marami akong nasasaktan. Ba't nito yung nararamdaman ko, Panginoon, marami akong awa sa sarili. Panginoon, ba't ganito yung nararamdaman ko? I have a lot of regrets sa aking buhay. Don't worry. Patuloy niya itong binabawasan. Patuloy niya itong binibigyan. Pinapalitan niya yung regrets mo sa buhay ng pag-asa. Pinapalitan ng Panginoon yung kahinaan mo sa buhay ng kalakasan. Pinapalitan ng ating Panginoon yung wala mong pag-asa sa buhay ng pag-asa. Slowly but surely, God will continue to sanctify you, continue to change you, continue to transform you. What is the secret? The more you have difficulties in your life, the more you have pain in your life, the more you have struggles in your life, the more you draw closer to our God. The more you draw closer to His words, the more you do meditations, the more you ask Him, the more you need prayers. Kaya sabi mo sa katabi mo, bawas-bawasan na yung Netflix. Doon sa kabila, bawasan mo muna ng konti yung Korean telenovela. Ito po yun.
Nahahawa tayo sa mundo, but the Lord continue to transform us, continue to change us. We are a working process. The more we cling on to this world, the world will continue to put us down. But the more we approach our God, the more we cling to our God, the more we surrender ourselves to our God, the more you will sense His sanctifications. And the more you will see, Lord, thank you. Na dati-dati punong-puno ako ng regrets. Na dati-dati punong-puno ako ng hopelessness. But now, O God, I have hope only in you. But now, O God, I have seen your promises. But now, O God, nakita ko yung kapahayagan at pagpaplano mo ng maganda sa buhay ko. At higit sa lahat, ano man ang nararamdaman ko ito, ano man ang pag-asa ko sa aking buhay, ipapasa ko ito hindi lamang sa aking anak, hindi lamang sa aking mahal sa buhay, kundi pati sa aking mga kamag-anak, pati sa aking mga kaibigan. Ito po yun. Hindi plinano ng ating Panginoon na ikaw ay baguhin, na ikaw ay transform upang sarilinin mo lamang. The Lord asks you to change this one, to share this one. Alam niyo po, meron akong babahagi sa inyo. Habang ako po minsan nasa computer, meron na nag-PM sa akin. Sabi nga ng, Pastor, paano ba baling ganito yung takbo ng kwento, paano ba mag-serve ng communion? Di sa aming usapan, ang sabi niya gusto niya mag-serve ng communion sa isang lugar. So, tinuruan ko kung paano. And you know what? Tinanong niya sa akin yon sa gitna ng napakapahigpit ng pandemic. Hindi siya nagkaroon ng boundary dahil sa pandemic na yon. And yet, that person want to share the love, the goodness, the mercy of our God by serving the communion. Alam nyo, napatalon ako sa tuwa. Nagkamali rata yung bagsak ko sa pagtalon, sumakit yung tuhod ko. Tuwan-tuwa ako. Galak na galak ako. Dahil nga, in times of pandemic, that person wants to serve our God. That person wants to share the love of our God in times of pandemic. You see this one? Do not let this pandemonyo to limit yourself in serving our God. Use the technology. Use your cell phone. Use your Facebook to share the gospel of our God. Wherever you are, kahit saan ka naroon. God continue to sanctify us. God continue to change us. God continue to transform us, not only for our own good, but also for you to share it to other people. Perhaps yung pagsisharean mo, kagaya mo dati na walang pag-asa. Perhaps yung sisharean mo dati, punong-puno rin na regrets. Perhaps yung sisharean mo, meron ng pinaplano sa buhay na hindi maganda. And in His own perfect timing, napasahan mo siya na scripture text. In God's own perfect timing, nabasa niya sa Facebook yung pagmamahal ng ating Panginoon. God loved His church, show His love to His church by sacrificing Himself for us also to sacrifice sometimes sa ating priority, sa ating buhay. God sanctify us, change us, transform us, not only for our own good, for us to know more of our Lord Jesus Christ, but also to let your friends, to let your relatives also know that hope sa buhay po nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo isisikreto. I-share mo. Ano pa? Not only sacrifice, not only sustain, but not only sanctify, but also sustain. Palakasin. Kanina tinatanong ko kung ano Tagalog ng sustain palaguin. Paramihin. Panatiliin.
Hindi lamang sacrifices, hindi lamang sanctify, but also panatiliin. Kung gaano kakalakas nung una, ganun din patuloy tayong pinapalakas ng ating Panginoon. At ganun din dapat sa pananampalataya. Tingnan niyo sa verse 29. I want you to say this one. After all, pagkatapos ng lahat na ito, no one ever hated their own body. Walang nagalit sa kanyang sariling katawan. But they feed and care for their body. Pinakain, inalagaan ang kanyang katawan. Sa high praise ho, walang problema rito. Just as Christ does the church, for we are member of His body. Pangangalaga po sa ating katawan. Pagpapakain, hindi adobo, hindi mitsado, kundi yung salita ng ating Panginoon. Ito po yung nababanggit ko parati na paminsan-minsan, ang katawan po natin lupa ay pagkalaki-laki. Pero yung spiritual life naman natin ay pagkapayat-payat. And this is what God is telling to us, no? Palaguin din natin ang ating spiritual life. Not only our physical body, but also our spiritual life. Nandiyan po yung salita ng ating Panginoon. Nandiyan po yung kanyang mga pangako. Nandiyan yung kanyang pagpapatawad. Nandiyan yung kanyang pag-asa. Nandiyan yung kanyang ginagawa at patuloy na nagpaparana sa atin yung ating nababasa sa banal na kasulatan. At gustong-gusto ng ating Panginoon nang lahat po tayo ay magbunga. Lahat po tayo ay makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon dahil doon sa bunga na ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Gusto kong paalala po sa inyo po ito. Sa John chapter 15 verses 2 to 3, hindi ko na ilagay ho dyan, merong sinasabi ang ating Panginoon. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 15 verses 2 to 3. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Pinuputol ng ating Panginoon yung hindi nagbubunga. While every branch that does bear fruit, He prunes it. At lalong pinabubunga yung nagbubunga. So that it will be even more fruitful, you are already clean because of the word of I have spoken to you. Nagbubunga ka dahil doon sa salita ng ating Panginoon na ibinibigay ko sa inyo. Itong sinasabi ng John 15 verse 2 to 3. Pero kapag yung binibigay kong salita sa inyo na inyong binabasa, hindi ka nagbubunga, anong sabi doon? Hindi si pastor nagsabi noon. Puputulin. Kaya sabi mo sa katabi mong magbunga ka na. Magbahagi na tayo ng salita ng ating Panginoon. Huwag tayong mahihiya. Don't even have that hesitation. Naku, baka mapahiya ako. Baka ganitong sabihin sa akin. Baka ganun. No. Importante po kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. That's why High Praise Church continue to go out and make disciples para sa atin po, sa ating pagsunod sa ating Panginoon. That's why High Praise Church continue to share the Word of God even in the midst of pandemic. May mga kapatiran po tayong mahayo, maabot po sila ng Santo Tomas, Batangas. At patuloy na umahayo even in times of pandemic. At isa ho, maobserbahan nyo sa mga missionary natin nagpupunta sa Santo Tomas. Tanong nyo sa akin kung ano? Nadadagdagan ng timbang nila. Because of the blessings that God continue to give to them. We continue to serve our God, to serve our church because this is the church na minahal ng ating Panginoon. We continue to love our church because this is the church na minahal ng ating Panginoon. We continue to offer our priorities sa ating church because this is the church na binigyan din ng priority ng ating Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. And I want you to remind this one. Some of us is telling, ito nadinig ko rin sa mga pastoran, ang sinasabi sa akin ay ganito, Pastor, bakit ganon? Doon sa mga members nila. Hindi ko alam bakit sa akin binabahagi.
Bakit ganon? Sinasabi nila ang kanilang Panginoon ay si Jesus. Ang kanilang Diyos ay si Jesus. Pero parang hindi sila sumusunod. Isang sagot ko sa kanila. If your members are telling you that Jesus Christ is their Lord, they must obey our God. God is telling to us, go ye and make disciples wherever you are. May you be in your office, may you be in your online, may you be in your neighborhood, wherever you are. Because our Lord loved the person na sinishare nyo din. Na ginagamit tayo ng ating Panginoon. Let us try to remember this one. This church na kung saan tayo sumasamba ay asawa ng ating Panginoon. Na minahal niya, binigay niya yung kanyang buhay, at patuloy niyang binabago. Kayo po yon, tayo po yon. Minahal tayo ng ating Panginoon. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sa katunayan, ang bawat isa po sa atin ay mayroong magandang plano. Tinanggap tayo ng ating Panginoon anumang kalagayan na meron tayo. Sapagkat mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Don't ever say to yourself, pangit ang ugali ko. Don't ever say to yourself na wala na akong pag-asa. Don't ever say to yourself, apektado ko ng mga sinasabi ng ibang tao. We must be affected kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Mahal tayo ng ating Panginoon. Ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Patuloy niya tayong binabago. Ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon? He continued to sustain us by reading of His Word. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. And we need also to love our church. Let's bow down our heads and let us pray. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, pagtsatsaga sa bawat isa sa amin. Lord, patawarin mo kami that sometimes we are affected of what people or what situations that we are having right now. But Lord, always remind us, always tell to us that we need to be more focused unto you. Kung ano yung sinasabi mo sa amin, Panginoon. Kung ano yung pinapakita mo sa amin. Kung ano yung pinaparanas mo sa amin. Kung ano yung pinagagawa mo sa amin. Kung ano yung pinapahayag mo sa bawat sa amin. Lord, maraming salamat. Pinahal mo kami. Lord, maraming salamat. Bagamat hindi kami karapat-dapat. Kami yung patuloy na inaalagaan, binibigyan ng proteksyon. Kami yung patuloy na pinagagaling. Lord, maraming salamat sa iglesia mong high praise, Panginoon. Sa aming mga kapatiran na narito na patuloy mong ginagamit, Panginoon. Sila man ay nasa opisina, sila man, Panginoon, ay nasa negosyo, sila man, Panginoon, nasa online. Lord, as you continue to use them, O God, bless them abundantly, beyond their imaginations. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na hindi namin maarok na aming isipan. Salamat po, Panginoon. Though we are not worthy of this love, nevertheless, O God, you have loved us so much. And we want also to show that love to our church. And we want also, Lord God, to express that love to the church that you have built here in Phase 4E. Use us mightily, O God. Use us mightily. In Jesus' name we pray. Amen and amen.